Mm. Bago ako pumunta at napasama sa palasyo, trial lawyer ako. At yun yung nahirapan akong i-give up. Kasi bigla. Nung tayo ay nahilingan, kung sabi nga ni Pangulo, can you help the country? So but that's the key word eh. Help. Diba? So nung umuo ako, ang hirap i-give up nung pag-practice ko. Kasi ang dami ko pang kliyenteng mga pending yung cases. O ano nangyari sa kanila? Goodbye na lang. Muna at nag-leave ako. Tapos sabi ko, hindi na ako makaka-appear. Yung Yusek, linawin natin, iba kasing pagkakaintindi ng tao dun sa lawyer. I mean, what I'm trying to say is that pag sinabi mong trial lawyer, ibang species ng abogado yan. Hindi ito yung mga abogado na corporate, o kaya IP lawyer, na fill up lang ng mga forms. Ito talaga, pupunta ka ng korte. Sanay ka. Every day. Yun. Every day, nasa court tayo. Yun yung sabi ko, makikita mo sa pelikula, I object. Yun, normally. Hindi lahat ng lawyer ganyan. Hindi lahat ng lawyer gano'n. Okay. At siguro dyan mo nakukuha yung kaya ka hasa dun sa pagsagot ng mga tanong sa press con? Yes. At saka kasi sanay tayo sa mas kasi mahirap sa trial lawyer, yung cross-examination. Kasi talaga mag-iisip ka dun kung pagsagot niya, ano yung ibabato mong tanong para mahuli mo. So, doon tayo sanay sa pag-cross-examine. Icebreaker lang, konting icebreaker lang. Balik lang tayo doon sa isa sa mga video mo na nag-viral. Okay. Okay. Kumakanta ka. Ito lang, paano recently. Paano ka napasabak kumanta ng bongga kaday? Try to explain to us the context in which biglang yung spokesman ng Malacanang ay biglang bumibirit ngayon in front of a Filipino community. Hindi kasi at that time, maaga kami. Maaga kami doon sa venue. Nandoon na ibang mga secretaries. So, kumakanta. Tapos, binibigyan nila yung mic doon sa mga Pilipino natin, mga kababayan natin. Tapos, inisa-isi nila, inuna ako. So, kumanta tayo. At the time, wala pa si Pangulo. We're waiting for him kasi nga maaga yung dating namin. At hindi lang ako yung kumanta. Si Secretary Hans Kakdak, si Admin PY, Kaunan, saka si Secretary Frasco, kumanta sila. So, masaya, ang tingin nyo doon ay para aliwin yung mga Filipino? Kasama. Kasi para matuwa sila? Yes, at the same time, kasi kumakanta rin sila. Yung mga Filipino na doon ay kumakanta rin. So, siguro para, the other side of the officers, you don't mind showing that? Hindi. Itong kumakanta kasi talaga ako. Kasi alam mo naman, pag umikot yung mga ganyang video no, sa internet, sa social media, palaging dalawa yan eh. May titira, may matutuwa. So, alam mo, may mga tumira din doon. Siguro yung ayaw nila sa akin. Okay lang, but I sing. You sing. Do you read comments? Sometimes. Sometimes. Why sometimes? When kailan yung mga sometimes na yan? When you have time or when you're in a good mood? May time lang at ready akong basahin. Kapag ready ako basahin, I know na tatawanan ko lang sila. Okay. Yun. Hindi ka napipikon? Hindi. Kasi pag napikon ako yung talo eh. Hindi ba mas maganda yung feeling na kayo yung mapikon sa akin kaysa ako yung mapikon sa inyo? Kasi at least kaya ko matulog na mahimbing kasi hindi ako napipikon sa inyo. Your personality is hindi talaga kayo napipikon? Siguro kapag ka lang may maling ginawa. May maling ginawa to the point na merong rights na na-violate. Was there any specific comment na paulit-ulit sabihin natin o kahit minsan lang na comment na medyo napikon kayo o nasaktan kayo? Nag-iisip ako eh. Wala pa yata. So Wala kaya pa. Matibay ang sikmura mo para sa mga bagay-bagay na ganito. Kailangan eh. Kasi hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Kasi pag pinanghinaan ako ng loob, paano ko pa malalabanan yung mga fake news? Di ba? Alam mo naman ang tawag sa'yo sa social media, di ba, ng mga nagko-comment, anti-Claire. Marami. is that something na natutuwa ka, naaliw ka, o medyo, do you take it as a compliment? Or as a... I don't know. Hindi ko ma-feel kung okay siya o hindi. Neutral lang siguro. Kung tinawag niyo ko anti-Claire, okay lang. I don't care. Okay.
it's very parang early on when you came in as a anong tawag ang Press officer. Para as a press officer. Ang napansin ng mga tao parang ito ang Malacanang under BBM is on attack mode. Was that the marching orders from the palace, from the president? I did not receive any marching order to be an attack dog. What was given to me is to fight fake news. Yun talaga yung una eh. Kasi ang dami talagang lumalabas na fake news na naguguluhan din yung mga kapwa natin Pilipino. Kasi sabi nga natin, pag ito lagi nasa utak ng mga kababayan natin na puro fake news, mas mahihirapan sila mag-decide. At ano na yung paniniwalaan nila, totoo ba to o hindi. So that's one of my tasks, to fight fake news. So attack dog, I don't consider myself as an attack dog. Defend dog, maybe. Pwede. Mas gusto mo yon? Kasi hindi ako nag-attack eh. Okay. Ang ina-attack nila yung Pangulo eh. So what should I do? Defend the government, defend the president. So sinabi, anong unang tanong sa akin, I will not forget this, it's from Maricel Halili. First time. Reporter namin dito sa News 5. That's right. Sabi ko, history ka sa akin. Sabi ko, may history ka sa akin. Sabi ko, ang unang tanong niya sa akin is, if I'm not mistaken, parang the president is gearing towards dictatorship, something like that. So, it is an attack. On the president. On the president. So what should I do? I have to defend. So what can we expect from the former president? To create intrigues and to plant evidence. So, bakit ko nasabi yun? He admitted that. Hindi yun galing sa akin. Those were his words. So, di ba? You're just creating intrigues against the president. So, kaya siguro sinasabi lang, attack dog ako. I'm not. They were the ones attacking the president. You're there to defend. Yes, of course. That's my job. And was that the marching order? Or the marching order was phrased in the word fight fake news? Yes, fight fake news. So, but the very word fight, Yes. medyo aggressive yung word na fight. I have Lalaban. to. Kasi every Filipino has the obligation to fight fake news. Hindi lang ako. Lahat tayo dapat, including the media. Dapat pag alam natin fake news yan, i-call out na natin yan, that's fake. At the same time, you are also being accused of saying things that are less than accurate. For example, I'll just go back to a recent example. Itong trip ni Sara Duterte abroad na sabi mo, papunta siya sa isang country, yung pala nandito lang siya. Yes. I know you've answered this, but I want to see how you answer it now. Actually, hinahanap ko kung saan galing yun. Because very clear, yung sinabi ko sa briefing. Ang sinabi ko, nung tinanong tayo, hindi po alam nung OVP spokes kung nasaan ang Vice Presidente. Ano po ang maaaring komento ng palasyo? So ang sagot ko, wala po tayong impormasyon patungkol dyan. At ang kausap po natin ng Office of the Executive Secretary, ang kanyang travel authority lang ay July 5 to July 28, going to the Netherlands and South Korea. Pero may nabalitaan po tayo na siya ay pupunta or pumunta sa Kuwait. Pero as we speak, ito yung words ko nasa video yan. As we speak, wala pa po tayo nakikita o wala po silang pang naihahain sa pag-request ng travel authority. Now, sinabi, fake news ako. Sinabi din ni Vice Presidente na I'm just creating up or making up stories. At sinabi ko doon na nag-travel siya. That's past tense. Pumunta or umalis siya going to Kuwait. So, hinanap namin saan nang galing yung fake news na yon. Kasi finid yon kay Vice Presidente. So, pinick up ni Vice Presidente. Kaya sabi ko nga, be careful. Dapat careful siya sa pagsagot because siya yung nagiging source ng fake news. Dahil siya yung sumasagot Na-trace namin. Yung aking video, in-splice. Kanina, tinake up namin yan sa briefing. Pinakita namin yung TikTok or hindi ko alam kung TikTok ba yon na in-splice yung word ko instead na sinabi natin na may balita po tayo na pupunta siya sa Kuwait. So, tinanggal yung wala tayong impormasyon, tinanggal din yung word na may balita po tayo. Pero ngayon, wala pa po talagang travel authority
in-splice. So what you're trying to say is yung statement mo na original, hindi mo sinasabing alam ko kung nasaan siya. Ang sinasabi mo, may narinig ako o may balitang ganon. Yes. At saka wala kang alam na specific information. Yes. Because, bakit natin nasabi may balita? Because I was interviewed Saturday, that's August 2. Alis po ang Vice Presidente ng August 8 going to Kuwait. So tinanong ko ano yung aking opinion. Sabi natin, kung yan yung gusto niya, wala naman tayong magagawa dyan. At wala tayong alam kung personal trip yan muli. Okay, so, at si Vice Presidente rin yung nagsabi before sa kanyang interviews, parang if I'm not mistaken, that's June 30. June 29, June 30, basta meron siyang briefing, sinabi niya na naka-schedule din siya ng August 8 ng Kuwait. So most probably, yung nagtanong sa akin, sa isang interview, baka doon galing because of her own admission na may balak siyang umalis ng August 8. Okay. You joined Malacanang at a time na medyo, how would we say this? Na medyo masasabi na bumababa yung popularity, yung satisfaction rating ng Pangulo. Dumadami yung kalaban. Umiinit yung politika. Okay? May lalong tumitindi yung away with the Dutertes. Hindi ka ba natakot pumasok sa ganung sitwasyon? Hindi. Kasi, dapat bang matakot? Kasi if you will just tell the truth, parang wala naman dapat katakutan. Kasi parang papasok ka sa gulo. Didn't you feel that na may gulo kang papasukan? Pero di ba dapat kapag may gulo, mas dapat kang pumasok para mas maging maayos. Okay. Kasi kung hindi tayo papasok at patuloy yung maling kwento laban sa Pangulo at laban sa gobyerno, hindi ka makakatulong sa taong bayan. Hindi ka makakatulong sa bansa mo. Okay. The recent survey show na medyo nag-improve yung yung satisfaction rating ng Pangulo. Do you think, to what do you attribute this? Unang-una, syempre sa Pangulo. To the palace press officer or a combination of many things? Siguro sa lahat. Na naging trabaho na lahat ito. Pero of course, sa Pangulo kasi, yung first 3 years niya kasi, siguro nandoon pa yung mga tao na hindi pala magtatrabaho for the government. Can be. Tapos ngayon na iba napalitan na alam niya na magtatrabaho for the government and for the country, siguro mas gumaganda yung trabaho ng administrasyon. Tingin mo? Oo. Okay. One of the new additions to the cabinet is DOTR Secretary Vince Dizon. And it would seem, medyo, since he came in, and we know the style of Vince, talagang may visibility siya, umiikot siya ng MRT, mga kalsada. Does Vince have a major impact in the way things are being done now in the administration? Do you think? Siguro, may impact si Vince Dizon? May impact in a way kasi nakita natin na kailangan para talagang makita ng tao yung trabaho. Kasi kung mapapansin mo yung Pangulo for the past 3 years, hindi siya nakikita kahit nagtatrabaho eh. Parang hindi siya yung maganon eh. Yung papakita sa tao talaga nagtatrabaho siya. When in fact, ang dami niyang trabaho. Pero ngayon, nung na-realize niya, di ba sabi niya, kailangan talagang makita ng tao nagtatrabaho tayo. So, with the help of Sec Vince, nakikita talaga. So, yun. Kailangan talagang ipakita ng Pangulo na we are really working for you. For example, Mount Kamuning, yung pedestrian overpass na yan. Dati, hindi papansinin ng Pangulo yan. Mas matatalino ang tao, sabihin na natin, would say na hindi trabaho ng presidente yan. Ngayon, naging concern ng presidente. Do you agree with that? Sabi nila, tingin mo, yan ang kailangan, pakita ng presidente ngayon? Yes, kasi inuna ng Pangulo, ito pansinin natin na hindi malamang talaga nakikita ng karamihan. Anong inuna ng Pangulo for the past 3 years? Ayusin ang agrikultura, magbigay ng mga machinery, ayusin yung mga lupa, irigasyon. Hindi ito masyadong nararamdaman ng ibang tao. Pero bakit nararamdaman natin ngayon na maganda ang ani ng mga farmers? Kasi inuna niya yung mga ito. Pero hindi ito nakita. So sabi nga ngayon, may mga proyekto na malakihan, pero may mga problema na maliit na dapat din pinagtutuunan. Mga maliit na akala natin maliit, pero sa mga taong bayan, malaki yon. So may mga bagay na dapat mong isolve, kahit maliit siya, pero mararamdaman mo yung impact sa tao.
Okay. One of your critics, si sabihin natin si Ma'am Malu Tiquia, would say that it's not enough for a palace press officer to defend, let's say, defend, huwag na sabihin maging attack dog, to be a defend dog, okay? Hindi sapat na yun lang gawin ng isang palace press officer. Kailangan pinapakita rin ng palace press officer na ibabalita, na i-amplify yung mga nagawa ng administrasyon. What can you say about that? Are you able to amplify the accomplishments and achievements of this administration? And if I ask you right now, what do you think would be the single biggest accomplishment na may impact sa ordinaryong Pilipino? Una, sasagutin ko muna about this Malu Tiquia. Unang-una, I believe she is a propagandist of the Dutertes. May nabanggit ba siya na kamalian ng mga Dutertes? Even to the point na minura ng Vice Presidente ang Pangulo, pinagbantaan ang buhay ng Pangulo ni First Lady at saka niya House Speaker. May nadinig ka ba na pagpuna mula kay Ms. Malu Tiquia? So what can we expect from her para magkomento sa akin? Unang-una, di ko na kailangan sabihin sa kanya kung ano yung mga programang ginagawa ng Pangulo. Manood na lang siya sa RTVM, sa PDB4, at sa Radyo Pilipinas, at yung everyday briefing ko para malaman niya kung anong ginagawa ng Pangulo. I-compare na lang natin. Total, siya naman nagbanggit niyan. Anong ginawa ng Pangulo as compared sa Vice Presidente na laging nasa abroad? Yun lang. Yun ang tanong mo sa kanya. Di ba? Manood lang siya ng programa. Bakit ka kailangan kong i-enumerate? Lahat ng tao, pag nanonood ng aking press briefing, alam nila ang ginagawa ng Pangulo. So? Personally, what do you think is done? Yung isang accomplishment or achievement o ginagawa, kahit hindi pa tapos, na tingin mo may epekto sa buhay ng ordinary Pilipino. Ang unang-una, what do we need to know? Ang unang-una, tingin ko alam nyo naman na nabigyan talaga natin ng pagkakataon ng mga kapwa natin bumili ng murang bigas. 20 pesos kada kilo. Ngayon, mismo ang Pangulo, siya ang lumalaban sa korupsyon. Malaking bagay ito. Although talagang trabaho niya to, pero bihira sa Pangulo ang pwedeng kumalaban ng kapwa niya public servant para lang ipakita sa tao na dapat ang pondo ng bayan sa tama na pupunta. Pangatlo, ang pagiging matapang ng Pangulo para ipaglaban ng ating teritoryo, ang ating sovereign rights, ang maritime rights natin na hindi natin nakitaan nung nakaraang administrasyon. Yan palang legacy na yan sa Pangulo. Una pa lang niyang pinutol yung floating barriers. Dapat matandaan ng mga mangingisda at ng mga taong bayan ano ang ginawa ng Pangulo para ipagtanggol ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Okay, sabay kayong pumasok sa PCO ni Secretary J. Ruiz. Ngayon, we're on our 5th PCO Secretary, but you stay behind. Does this mean that they're happy? Malacanang is happy with your performance. Why do you think I hope. Secretary J nawala at ikaw naiwan? Naku, mahirap sagutin yan. Mahirap sagutin. Basta ako, I'm just working. You think the president is happy? Siguro kung nananatili po ako, sana po, I pray for that. Why do you think, ano yung nagawa mo o ginagawa mo na tingin mong epektibo? Tingin ko lahat ng halos ng fake news, nalalabanan ko talaga. At naipapakita din talaga natin ano ba yung proyekto ng Pangulo. Kasi sa briefing kasi natin, Patrick, before tayo sumagot ng mga tanong, inuuna talaga namin kung ano yung nagawa, ano yung proyekto. So yun yung start namin . At bago ako mag-end, another proyekto. Okay, nabanggit mo mga Duterte. Even before joining the administration, would you say you were anti-DDS? Hindi. I voted for Digo. In 2016? Yes, 2016. Would you say who you voted for in 2022? No. That's confidential. Okay. Sige. But would you say that you were once or maybe at one point a Lenny supporter? In a way, yes. In a way, yes. Why do you say in a way? Because okay naman si VP Sen. Okay naman si VP Len. And up to now, I think maganda naman din yung ginagawa niya.
wala naman tayong nakikitaan na corruption sa kanya. So magaling naman siya. How much access do you have with the president? Kasi sabi nila, anybody speaking from Malacanang, ang pinaka-importante dyan magkaroon ng access sa presidente. How much access do you have with the president? Okay, kapag may press briefing, we try to kasi yung iba namang mga press briefing, hindi naman it concerns naman not the president Sometimes yung mga secretary. So I have to call. And then with the president, pag may meeting kami, at nandiyan yung issue, talagang right there and then, sir, may issue. Sir, hindi ako pwedeng magsalita nang wala siyang go signal. Okay? Especially with regard to ito. Ang medyo controversial na issue, prime water. Okay. So, sabi ko, sir, may issue. Kasi at that time, nasa campaign period pa Di ba? Alyansa pa So, talaga, sir, ano po ang masasabi niyo dito? Sabi niya, oo nga. So parang nakita niya, malaki na pala. Kasi siyempre yung iba naman mga problema, hindi naman agad pumapasok sa Pangulo niya na ganyan pala kalaki. So nalaman niya, oo nga. Sabi ko, sir, anong gagawin natin dito? Magpapa-investigate ba kayo? Kasi kung ano po yung sabihin niyo, yun ang sabihin ko. Sabi niya, yes. Sa kanya galing. Papa-investiga. So yun yung sinabi natin. Is the president one word answers? Puro ganun ba ang presidente? Tipid ba siya sa salita? Kasi I just want to be able to picture paano ang presidente pag wala yung camera sa kanyang private office. Paano siya magsalita? Paano siya mag-communicate sa inyo? Mahinahon pa rin. Mahinahon. As in, tapos minsan medyo, ang Pangulo ganito, minsan, siyempre, matitrigger siya ng issue. May ganon. Kasi ganito, diba, hindi naman nila alam yan Halimbawa, hindi naman nila alam yan. So, sir, I will say that. Okay. Tapos siguro... Ano sasabihin niya? Huwag na. Hindi pa siya sasagot. Tapos, yun naman kasi, ganyan. Basta, hindi ko na sabihin kung ano yung sinabi niya. And then, siguro after 2 minutes, tatawag yan, ito lang sabihin mo. So, yun Kontrolado pa rin. Kontrolado siya. Kahit na pinag-iinit yung Pangulo, nandun yung pagiging statesman niya Ito nga tatawag natin kasi may breathing. Hindi siya mag-iinit. Alam niya yung sinasabi niya. Kontrolado siya. Kontrolado niya kung naiinis man siya. Mas madalas, pag napipikon siya, tatawanan niya lang. Or kibit-balikat. Mapapansin niyo, siguro pagka sa kapihan, pag kumibit-balikat yan, parang, may gano'n siya May gano'n siyang mannerism na parang, ayoko na sagutin yan. Too petty for me. Parang gano'n. Ganun ang presidente. Napaka-cool. Bahagi ito ng pagiging sinasabi nila na he's a nice guy. Ay, oo, siguro. Kasi hindi talaga siya magsasalita ng against. Too negative. Hindi. And yet, parang siguro yan ang nagiging papel mo is ikaw yung taga-sabi ng mga bagay na, alam mo naman, by comparison, mukhang nakikilala ka sa mga matatalas mong retort or comeback pag sa mga pagdating sa mga issue. So, in a way, do you think you compliment the president? Siguro, kasi alam ko naman yung damdamin niya. Diba? Pag sinabi niya, pa-imbestiga. How can I explain that? I cannot just say it in one word. Pa-imbestiga. So, dapat, kasi alam na ng Pangulo, malaki ng issue. So, di pa-imbestigahan natin. So, then I will expound. That's my job. It's to expound kung ano yung sinabi ng Pangulo. Okay. In the past, we've had so many, tawagin na natin, your counterparts in the previous administration. Let's say, for example, during Pino's time, it was Edwin Lacerda and Abigail Balte. Then Duterte time, it was Harry Roque. How would you describe their style and how different are they from your style? Let's start with Harry Roque. Harry Roque, he would always say, the president is just joking. So, hindi ako ganon. Kasi hindi naman nag-joke ang Pangulo every time magsasalita siya. At siguro yun lang. Basta kung ano lang yung tama, ano yung nasa batas, ano yung nasa procedure, ano yung sinabi ng Pangulo, yun ang sabihin ko. Hindi ako yung tipong parang pangunahan ko yung Pangulo sa sasabihin niya. Kasi si Atty. Harry Roque minsan at the time is just joking. Tapos ika-counter yan ni dating Pangulo, no, I'm not joking. Yung tungkol sa paglinis ng mask with the gas, kinounter siya ng dating Pangulo. So it means yung sinabi niyang not joking, it did not come from the president. Do you think you have an easier time than Harry Roque did? Given that yung sinasabi mo na medyo mahirap dating ispellingin yung presidente, si President Duterte, and he had to come up with things na
To justify. Yeah? To justify the words of the former president. Yes. Mahirap yun. Kasi iba yung utak, iba yung nasa isip ng dating Pangulong Duterte. Iba yung gusto niyang palabasin sa taong bayan para malinis yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. So yun yung mahirap talaga. You never found yourself having to do that? Yes, because... Do you? Have you ever? Na medyo nagko-contradict kayo ng sinabi ng Pangulo? Hindi pa, so far. Hindi. Kasi sabi ko naman kung ano yung mandato niya, ano yung nasa isip niya, ano yung balak niya, doon naman din tayo gumagawi. Hindi tayo magsasabi ng... Napipikon ba kayo kay Eden Santos ng Net25? Hindi. Ginagawa lang nila ng issue. Okay. Tapos actually, ako nagsabi kay Ma'am Eden, sabi ko, I will fight for you. Especially now. Sabi ko, hindi lang kasi ako makakilos because that was not my decision. So, ako, kapag binigyan ako ng go signal at naipagpaalam ko kay Sec Dave na you will be allowed again to ask question, I will fight for you. And I did. So she's not allowed to ask questions now? Before, kasi meron kasing letter na nire-request sa Net25 na kung pwedeng palitan. Hindi naman para hindi matanggalan ng accreditation ng Net25. It's just the reporter. So wala akong magagawa doon. Hindi ko yung decision eh. Hindi kasi ako gumagawa ng decision pagdating, especially during the time ng Sec Dave. And now, hindi naman ako eh. Well, hindi ko yun, wala sa mandato ko yun eh. You know, but you know, she always circles back to that question na hair follicle test. Diba? I'm sure at some point medyo kahit si Secretary E.S. Bersamin medyo napikon na rin. So, pero naka-smile, di ba? Hindi. Okay. Is that all okay for you? Kasi being members of media, kami rin minsan, di ba, alam mo naman, ang media minsan gusto rin ng iinis. Diba? Yes. Hindi nahabol namin reaction. For example, trabaho namin. In other words, ay magtanong. Yun lang naman trabaho namin magtanong. Diba? So may mga tanong na hindi minsan nakakatuwa para sa mga kailangan sumagot. Hindi ba kayo napipikon? Hindi ako napipikon. Kaya lang, ang sagot ko... Tingin mo, kaya ko to sagutin. Yung ba yun? Siguro, kaya hindi ka napipikon? Dapat kayanin sagutin. Di ba? Kaya minsan, pag tinanong na ganyan, pansinin mo yung sagot ko doon, paulit-ulit. Lahat ng words ko for that question, meron paulit-ulit. Kaya yata naging meme siya, di ba? So, kaya ko siyang sagutin ng hindi naman magagalit. Hindi mo kailangan mapikon, especially pag ikaw yung press officer. Sinasabi lang nila, siguro the way I said it, akala nila napipikon, or binibigyan lang nila ng kwento. Nung iba, not there's a Eden, picture doon umikot na parang chami-chami kayo. Yeah, because ayun ako eh. Hindi ako, alam mo yun, hindi ako tawag doon. Hindi ka farmer. Nagtatanim. Yes, hindi ako nagtatanim ng inis or sama. Hindi talaga ako yun. In your job as being the defender of the president, sabihin, defend dog na, sabi mo kanina, no? In the course of that, marami kang nakakaaway. I'm sure, di ba? Marami kang nakakasagutan, nakakasparing, let's say. Saan? Sige kasagutan, let's say, si Harry Roque. Online lang naman yun. Si VP Sara. Pero I'm sure may ganun. Does it bother you na may mga ganun? O wala rin sa'yo yun? Wala sa akin kasi hindi sa akin nag-start eh. Sa kanila naman. So, ang gagawin ko lang is sumagot. So, every word na sabihin nila yan, aaralin ko yan. Diba? Ba't gano'n ang sinabi niya? So, saka ako sasagutin. Kailangan sumagot. Kasi pag hindi mo yan sinagot, yung mga kasinungalingan nila, mananatili yan sa utak ng tao, iisipin nila, totoo yun. O, like what happened to this Kuwait, travel. Kung hindi ko yan kinat agad, at sinabi kong that's fake, kasi in-splice nila yung video ko, so maisipin ng tao at na mga supporters niya, at gagamitin pang video to or sa kanilang mga TikTok na ako yung fake news when in fact, in-splice nila yung video. So, kailangan i-correct yun. So, hindi ako nakikipagsagutan. Kailangan ko lang siyang i-correct. Yan. Correct ko lang.